Okay, pag-usapan natin to. Isipin mo sa mundong ang daming nagbabago, ang daming iba't ibang pananaw, paano ba talaga tayo makakaagapay sa spiritual journey ng iba? Yun yung challenge, di ba? Oo, malaking tanong yan. Kasi hindi naman pareho-pareho lahat ng tao. Tama. So ito, mula sa mga material na pinag-aralan natin, may konsepto tayong sisilipin ngayon, yung tinatawag na Modified Angle Scale. Linawin lang natin, hindi ito parang magic formula. Hindi talaga. Isa siyang balangkas, parang framework, para mas maintindihan natin yung iba't ibang pwedeng yugto sa paglalakbay na yon. Exactly. At ang mission natin dito sa paghimay na to, alamin natin paano ba ito pwedeng maging parang kompas. Isang guide, kumbaga para mas, alam mo yun, mas may puso at tamang diskarte yung pakikipag-ugnayan natin. Okay, game. Compass, hindi mapa, nasusundan mo lang. Interesting. Sige, himayin na natin. Ano ba talaga itong Modified Angle Scale? Based sa research, nagsimula to kay James Engel, tama ba? Mga 1970s. Oo, si James Engel na. Ginawa niya yon para ma-visualize yung mga steps na dinadaanan ng isang tao papunta sa pananampalataya. Lalo na yung mga galing sa contexts na hindi masyadong religious. Okay, tapos, bakit may modified? Ano yung binago? Yun. Kasi yung modified version, kinikilala nito na yung spiritual journey, hindi naman yan laging straight line lang, hindi linear. Okay. Pwedeng paatras o paikot. Oo, pwedeng may pag-urong, pwedeng umikot muna o tumigil saglit. Parang tinitingnan niya yung buong spectrum mula sa, sabihin nating totally unaware sa Diyos, yun yung mga negative numbers, like -10. Hanggang sa 0, yung decision point. Sakto. Tapos yung positive numbers, +1 pataas, yun na yung paglago, discipleship, ganon. So kung ganun, ano yung pinaka-point nito para sa atin, para sa iyo na nakikinig? Sabi nga sa materials, hindi ito script, hindi rin checklist. Tama. Parang compass nga, isang tool lang siya for discernment, para sa pagkikilates, para matulungan kang matantiyak kung nasaan na yung isang tao sa journey niya. Pero, at ito mahalaga, walang judgment dapat. Walang judgment. Okay, gets ko yan. Tapos, yung emphasis, laging nasa sensitivity and strategy. Paano ka ba talaga makikinig, makikiramdam? Paano mo makikita kung saan si Lord kumikilos sa buhay ng tao? So hindi pwedeng one size fits all yung approach natin sa pakikipag-usap tungkol sa faith. Ay, bilkul hindi. Kailangan tailor-fit, kumbaga. Depende sa tao. Tapos ito yung part na para sa akin sobrang interesting. Pinapakita rin sa mga binasa natin na kahit sa Bible, yung mga spiritual journeys, bihira yung diretso lang. Oo nga. Isipin mo si Nicodemus, di ba? Patago nung una. Tapos si Paul, grabe yung transformation from persecutor to apostle. Sina Aman din, ibang-iba yung background. Lahat sila may proseso. So yung scale, pag dinamit ng tama, parang pagkilala lang yon sa patience ni God at sa unique niyang way ng pagkilos sa bawat isa. Hindi minamadali. Okay, so doon papasok yung strategy or tamang pagtugon. Pero linawin natin, hindi ito manipulation Ay hindi malayo. Ang ibig sabihin ng strategy dito is more on spirit-led responsiveness. Alam mo yon, yung pagtugon na guided ng Holy Spirit? Kasi iba naman talaga yung approach mo sa taong nasa -9. Yung parang may idea ng Supreme Being pero wala pang personal connection sa Diyos. Kumpara doon sa nasa -4 na medyo positive na sa gospel pero hindi pa ready mag-commit. Tama. So ang goal is matukoy lang kung ano yung next appropriate step para sa kanya. Pero laging dependent sa guide ng Espiritu. Kasi siya naman talaga yung gumagawa. Exactly. Hindi tayo. Mahalaga yung reminder na yon. At speaking of reminders, may warning din doon sa sources, di ba? Na wag daw gagamitin yung scale para mag-label. Oo, yun yung critical. Huwag mong ikakahon yung tao. Actually, hindi mo nga raw dapat i-explain or ipakita yung scale mismo sa kausap mo . So pang sarili lang natin tong guide para sa panalangin natin, sa pag-unawa natin sa kanila. Oo, ganon. Para maiwasan yung tinatawag na Pharisees trap, yung nagiging mas importante pa yung pagsukat kaysa sa pagpapakita ng grace, ng pakikipag-ugnayan. Delikado nga yun. Nawawala yung puso. Tapos may isa pang malaking idea, direction over destination.
Ano yon? Mas mahalaga raw yung direksyon ng paggalaw ng tao. Papalapit ba siya kay Kristo? Kesa sa kung anong eksaktong stage or number siya ngayon. Kahit baby steps lang. Kahit baby steps, basta pasulong, mahalaga yun. At yung role natin, sabi dun, collaborator, hindi conductor. Katuwang lang sa ginagawa ng Diyos, hindi tayo yung nagdidikta ng process. Okay, powerful yun. Oo. Nakakagaan din ng pressure, di ba? Hindi pala natin kailangang i-manage lahat. So ano yung takeaway natin dito? Based sa napag-usapan natin at sa sources, itong Modified Angel Scale, parang invitation siya na tingnan natin yung spiritual guidance hindi bilang isang control system, Tama. kundi isang pakikipagtulungan sa espiritu. Collaboration yun na may kasamang pag-unawa, pasensya. At paggalang sa unique na kwento ng bawat isa. Oo, sensitivity, discernment, tapos yung response natin, laging anchored sa pagmamahal at appropriateness. Hindi siya checklist talaga, compass lang for the heart. Compass for the heart? Maganda yan. So, iiwan natin tong tanong para sa'yo na nakikinig. Paano kaya magbabago yung pakikitungo mo sa mga tao sa paligid mo kung mas kikilalanin mo yung spiritual journey nila bilang isang unique na proseso na si Lord ang may hawak? Sa halip na isang listahan ng requirements na kailangan nilang ma-check ayon sa standard mo, malaking pagbabago siguro yon sa perspective. Pag-isipan natin yan.